Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Harry Roque pinapauwi na ng kampo ni BP Sara at ni Digong sa Pilipinas dahil pampagulo lang daw sa kaso niya sa ICC. At kahit na si Nicholas Kaufman ang kanilang legal counsel ni Digong ay nagsabi na baliw talaga si Roque. Meron siyang crazy scheme which is ihahabla niya ang Dutch government dahil daw sa pagkidnap kay Digong. Di ba? Anong masabi niyo mga kababayan? Ay talagang baliw. Di ba? At para sa detalyadong balita ay narito ang ating mga kaibigan sa frontline atin panuurin. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Ayan, so nabisto ka tuloy Roque na isa kang pugante at meron kang kaso dito na ikaw yung pinaka-legal attorney ng Pugo ng sindikato ng China. Kaya mayaman si Roque, kaya nga lang ginastos niya sa mga lalaki. Balita ko binila niya yata ng sports car yung kanyang lalaki at meron pang bahay. At hindi lang yan, sa pagliwaliw niya, mahilig ng lalaki, gastos ng gastos. Baka muntik na siguro ito maubos. Pero kapag naubos na yung pera nito, na galing sa Pugo, siguradong uuwi na yan, wala nang kakainin . Kaya uwi yan. Ngayon marami pa yan, meron pa sigurong nasa 20 million yan na natitira. Okay, so ito nga, mainit ang ulo ni Kaufman dahil sa ang dami-daming daldal ni Harry Roque at yung pinakamasahol ay hihabla niya. Kakasuhan daw niya ang Dutch government dahil sa pagkidnap kay Digong. Kaya crazy scheme nga, baliw, sabi ni Kaufman. At umiinit ang ulo ni Kaufman, napahamak ang diskarte ng grupo ni Kaufman kay Digong . Lalong napahamak dahil kay Butanting, kay Harimau Roque. Kaya nga, pinipilit ni Roque na maka-join sa legal team ni BP Sara. Wala naman siyang alam sa batas ng Netherlands, di ba? Lalo na yung batas ng Rome Statute. Nag-aaral ba siya noon? Paano niya maidipinsa? Ang batas diyan ay ang parang konstitusyon nila ay yung Rome Statute. Hindi naman nag-aaral si Roque ng ganyan . Iba ang ating batas dito, iba doon. Kaya hindi pwede yung sali-sali ka dyan, Roque. Doon ka na lang sa mga gay bar. Doon maraming nagsasayaw, maaaliw ka pa. Okay, patuloy tayo sa ating balita. Courtesy sa atin ng Frontline. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Ayan. Huwag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Ayan. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan ng sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Nakikialam ka, Butanting. Ang dami-dami mo ang mga vlog . Nakikialam ka . Gusto mo kasi ikaw ang sumikat na attorney sa kaso ni Digong. Kung ikaw ay siguradong kulong yang si Digong. Yung isa nga, yung malaking mamaw na attorney ni Digong, yung Maldivia ba yun? Ipalpak nga . Hindi nga marunong magikinig sa English . Iba kasi ang English ng European, medyo hindi maintindihan. Ibang mga sinasabi, sabi nga na wag muna magbasa ng tungkol sa kaso, presentasyon lang muna. Iba yung sinasabi ni Maldivia, kaya tanggal kaagad, palpakis. Lalo na itong si Roque na sobrang daldal. Yung bilis ng kipot-kipot ng bunganga niya parang simbilis ng puwit ng manok . Ang bunganga niyan, mabilis at talagang sasakit ng ulo ng mga ng kasama niya na attorney kung sasali yan sa legal team ni BP Sara.
Alright, balik tayo sa balita kurtisi sa atin ng Frontline. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi po kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Ito, so pinagpilitan mo ang sarili mo, Roque, dahil ayaw na nga ni VP Sara sa'yo, ayaw na rin ni Digong, ayaw nila na makisawsaw ka dyan sa ICC, doon ka lang sana sa Pilipinas. Kaya nagulo na eh. Kaya kung matalo ito si Digong dito, ay siguradong makatikim ito kay VP Sara tong mukhang butanting na to. Siguradong makatikim yan kasi ang daldal eh. Tapos humiling pa ng asylum sa Netherlands pero kakasuhan niya ang gobyerno ng Netherlands dahil sa pagpunta ni Digong dyan. Anong klase ba yan at klaseng tao? Ano bang tingin ng Netherlands ng Dutch government kay Harry Roque? Parang tungaw lang yan sa tingin eh. Parang langgam lang yan, parang hulmigas lang. Sino ka ba nakakaso sa gobyerno ng Netherlands, ng Dutch government? Sino ka ba harimaw? Wanted ka eh. Isa kang puganti ng Pilipinas, kaya baka ma-extradite ka pa dyan eh. Kaya sana hindi na ito magpapakita sa social media. Dapat magtago na to eh. Idaldal ng daldal, madali siyang malukit niyan eh. Kapag mayroon ng extradition sa kanya ay sigurado Interpol pa rin ang huhuli niyan. Okay, so tapusin na natin itong video. Medyo mahawaan tayo sa kadaldalan nitong harimaw na to. Kaya ito ang katapusan ni Harry Roque ay malapit na. At talagang lahat ng kampo ng kadiliman ay baka papunta na yan sa abyss ng kadiliman. Balik tayo sa Frontline. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Hiling ng OPCV, hustisya, hindi delay. Ayan, so ito kasi yung technique ng mga DDS, lalo na kay Chis Escudero. Yung kanilang motto ay justice denied, justice delay, or delayed justice will be denied. Kapag na-delay ang mga kaso, ang papuntahan niyan ay denied. Kaya successful sila Chis Escudero sa pag-delay ng impeachment ni Sara at sinigundahan din ng Supreme Court. Kaya yan ang nangyayari, di ba? Justice delay, justice denied. Ngayon, i-apply na naman nila sa ICC. Humingi na naman ang kampo ni Digong ng ipagmaliban muna, delay muna, wag muna sa September. Hindi pumayag ang ICC. Hindi kasi yan Pilipinas. Hindi yan katulad dito sa Pilipinas na pabago-bago ang desisyon natin. Kaya nga iba ang hustisya sa Europe. Kaya nga meron silang mga death penalty dyan eh. Merong mga death penalty by shooting. Meron dyan. Kaya ang dito natin makikita na ang batas talaga natin ay parang papel lang, papel, 'di ba? Yung tinatawag na paper tiger lang eh. Yung parang tigre pero papel lang pala na tigre. Kasi walang walang kuko, walang pangil. Ang ating mga batas ay natutupi, nabaliktad, nababayaran. Kaya napakagrabe ang Pilipinas ngayon, lalo na diyan sa Senado nga Senado, 'di ba? Pati Supreme Court. Kaya nga sabi ni Atong Ang na kaya namin pasukin ang Supreme Court. Yun pala, meron na silang 13 doon
justices na kapanalig ni Digong. Kaya malamang itong si Atong Ang ng Sabungero ay mapawalang sala ito. Kasi meron ng 3C pala diyan na nakalagay si Digong na justices sa Supreme Court. Kaya baka malibing na naman sa limot itong kaso ng Sabungero. Alright mga kababayan, anong palagay nyo dito kay Harry Roque? Talagang pauwiin na ba ito? Ma-extradite ba ito? At pulsuan nyo rin anong masasabi nyo sa ating Supreme Court na talagang kumikiling sa mga DDS. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong para sa aming mga content creator.